Kamusta pong muli mga katabay? Kamusta po? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod para po magkomento dito po sa nangyayari sa ating bansa, lalo po sa politika mga katambay. Si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, nagmatsyag po ang inyong lingkod mga katambay, nag-abang dahil po rito sa issue na talagang putok na putok sa social media at tahimik na tahimik naman. Parang nasa simenteryo daw po para sabi ng ating mga kababayan ang katahimikan ng mainstream media at ng gabinete ng Bagong Pilipinas. Tahimik na tahimik din po ang talagang mga agresibo lalo po sa pangunguna ng DILG at ng DND Secretary at ng DILG, di ba? At ang DOJ, di po ba? Mga tahimik din po sila, yung mga sekretary natin na talagang pinabubulaanan po. Di po ba? Ang pagtatanggol at sinasabing fake news ang video na pinalabas po ni Maharlika. Pero ngayon sa katahimikan po ng mainstream media mga katambay at ng Bagong Pilipinas, ng administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Ito po, may naglakas loob po mga tambay na isang vlogger po sa social media. Gumagana na po yata mga tambay. At para hindi masayang ang sinasabing GCash vlogger o yung mga binabayaran di umano ng administrasyon, ayon po ito sa Mamang Kalbo na nagpatotoo po. Ayon po sa isa nating kababayang vlogger na si Mamang Kalbo po na vlogger, nagsalita po na marami po silang binabayaran para attack dog o tagapagtanggol ng administrasyon. Ito po, pinagtatanggol na po at sinasabi niyang yung pasabog daw po ni Maharlika at po ni Cathy Binag ay ito ay fake. Puro fake po ito at talagang hindi dapat pagkatiwalaan. Bagay na bagay po mga katambay yung pangalan. Ang pangalan po Manny, ang vlogger na Manny. Hindi na po natin ipapakita ang video. Painggan na lang po natin, baka sumikat pa mga katambay at baka pamarisan pa. Ibang klase po ang sa tingin ni Kamanong, ibang klase po ang paniniwala ni Manny dito po sa nangyayari sa ating gobyerno. Mukhang mas okay po sa kanya na magkaroon tayo ng kahihiyan sa buong mundo, na meron tayong presidente na walang yagballs. Dahil yung issue ng droga sa kanya ay hirap na hirap niya pong patunayan. Dinaig pa po siya ng isang congressman ng taga Davao na mismo yung sinasabing hirap na hirap ibigay o ipakita sa sambayan ng Pilipino, yung pagpapates, hindi sa ihi, yung sinatawag na follicle drug test sa buhok, ginawa na po ng isang congressman, kaisa-isang congressman, ang sinasabi nating may yagballs sa ngayon mga katambay. At balita po natin ay sumunod na rin po mga katambay. Yung mayor ng Davao, umuugong na rin po sa balita na sumunod na rin pong mag-follicle hair test mga katambay. Nagpa-drug test na rin po siya sa buhok. Ito po, painggan po natin itong si Manny na bagay ang pangalang Manny. Di po ba ang Manny? Pera. Painggan po natin ang kanyang katwiran at komentuhan natin mga katambay. Ang mag-partners in crime na si Claire Eden na kilala rin sa pangalang Maharlika at si Harry Roque, kumanana naman. May pasabog na naman sila na sukot naman. Pagkatapos pong hindi magtagumpay yung kanilang polvoron na fake video, at ang sabi pa nila, may 4 pa daw na video na lalabas na hanggang ngayon wala pa rin, dahil siguro ini-edit pa rin, or baka pababayaan na lang nilang hindi pag-usapan niya. Dahil kung ito ang first video nila ay palpak na, paano pa sila makakasigurado na magiging okay yung pangalawa, pangatlo, pang-4 na video? Kung ito ang first video nila hindi nila makuha ang muka ni President Bongbong Marcos, yung pa kaya mga susunod na video daw. So, nung hindi nagtagumpay yung kanilang polvoron video, kumuha naman sila ng star witness kuno. Ito daw ay totoong tao. Para bang si Maharlika sa si Harry Roque ay hindi totoong tao. Kaya kailangan nilang kumuha ng totoong tao at hindi AI, hindi edited,
At kung saan man nila nakuha itong Kathy Binag na to, na hindi natin alam kung sa magkanong halaga. Dahil kamon, ikaw ba naman nananahimik ang buhay mo? Lalabas ka sa gantong klaseng pakulo na alam mong pwedeng maglagay sa pamilya mo sa panganib ng walang bayad? Sana naman mali ako at sa maraming tao na iniisip na lumabas lang yan dahil binayaran, pero sino ba naman ang maglalagay sa pamilya mo, sa buhay mo, sa panganib? Kung lalabas ka sa ganito, lalo na at hindi totoo din. Alam naman po natin na yan ay hindi totoo. At kahit na anong klaseng paninira ang gawin nila kay President Bongbong Marcos, hindi po nila matitinag si PBBM. Katunayan, naglabas po ang SWS ng survey at ang sabi dito, Marcos's net satisfaction rating rises. Kahit na ang dami na nilang ginawang expose, yung PDEA leaks. Tama, nakita niyo po kung paano po magkomento ang isang hindi bayarang vlogger na bagay po yung pangalan. Manny. Manny po ang pangalan, mga tambay. Na sinasabing si Uncle Manny. O ang tawag po si Uncle Manny, mga tambay. Buti nga po, hindi naging Uncle Sam, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Yun lang po pinagbasihan niya, mga katambay. Yung sinasabing survey ng SWS na tumaas daw di umano ang approval at trust rating nitong SWS, mga katambay. Kaya po, malabong mangyari yung binibintang po na sinasabing fake news at talagang walang katotohanan, mga katambay. Yung sinasabi po ni Maharlika. Ayon po rito kay Uncle Manny, mga katambay. At yung mismong pasabog at yung sinasabing mga ebidensya, talagang pinupulaan niya. Bakit daw hindi pa nilalabas yung sinasabing more than one na video hanggang 4? Bakit hindi pa raw pinalalabas, mga katambay? Ang sagot naman ni Kamano, mag-intay ka lang, dahan-dahan lang, mahina ang kalaban. At pinagbintangan mo pa na ine-edit. At ang nakakagulat dito kay Uncle Manny, mga katamay, dito po sa vlogger na hindi bayaran. At hindi yata sumusweldo ito sa GCash, ayon kay Kalbo. Doon sa vlogger na Kalbo, mga katamay, baka hindi ito kasama sa payroll dahil nakita nyo naman po, yung mainstream media, nag-iisip pa kung paano babanat. At ang gabinete at ang bagong Pilipinas, nag-iisip pa rin. Magmula po kay Secretary Gibo, Secretary Abalos, at Secretary Rimulya. At marami pang iba, hindi pa nagsasalita, di ba? Nananahimik. Pero ito po, umarangkada na po. Nauna pang magsalita at magtanggol ang isang Uncle Manny sa social media, mga katambay. At nakakagulantang lang. Ang sinasabi niya, yung video na pinalabas, daw peke dahil hindi raw kamuka ni Bongbong Marcos. ni President Bongbong Marcos. Ito po ay kuha na katambay nung ito po ay 2000 magbalik po tayo, balik tanaw. Ito pong mga video na ito ay kuha po ito una-una sa computer, di ba? Computer po ito. O kaya yung mga uso nung araw, yung mga video cam, di ba, na ina-upload sa computer. Hindi pa ito clear na clear. Hindi po katulad ng high-tech ngayon. Talagang yung mga lens ng cellphone natin, talagang iba na po ang quality. Napakalinaw na, number one. At isa pa, malayo po yung year, yung taon. Ngayon po ay 2024 at yung po ay 2010 o 2012. Yung kuha na yon, kung hindi nakakamali si Kamanong, doon po nag-umpisa yon, mahigit 12 years na po yun, mga tambay. Yung kuha na yon, at senador pa po ang presidente natin ngayon, si PBBM, noong mga time na yon. At yung itsura na yon, talagang wag mo i-comparison sa itsura niya ngayon. Dahil nga, sabi nga ng mga kababayan natin, napakarami ng nasinghot. Marami ng nasinghot na droga di umano ang ating presidente ngayon. Dahil ilang taon na po yon at hindi raw lumulubay kakasinghot. Dahil unang-una, talagang yung issue na yan, hindi mawawala sa kanya yan hanggang hindi niya tinutuldukan yan. Hanggang hindi niya ginagawa yung ginawa, mga katambay, ng congressman ng Davao na si Pulong Duterte, na talagang lakas loob siya na ipakita sa taong bayan at sa kamera na siya na mismo nagumpisa
na yung sinasabi na lahat ng klase ng droga makukuha sa buhok, ginawa na mismo ng congressman. Bakit, ang tanong ko kay Kamani, mga katambay, dito kay Kamani, bakit sobrang pagtatanggol mo, bakit hindi mo patapangin mo ang Pangulo natin na gayahin ang ginawa ni Pulong? Para yung sinasabi mo mga fake news at yung sinasabi mo na puro mali, sinungaling, kasama pa si Harry Roque, si dating Secretary Harry Roque, at si Miss Cathy Binag, at sinasabi mong Claire, alias Maharlika, na puro peke. Tapos dadalin mo lang dito sa approval at trust rating ang tiwala mo sa isang Pangulo ng bansa. Di po ba? Di ba ang tiwala na sinasabi mo na para din maniwala si Kamano ng inyong lingkod? Ipakita po, hindi po katulad nung sa ihi. Yung sa ihi kasi, nung mga time na yun, pwede pong, pwede po nila i-twist yun. Kahit si Kamanong, di po ba? Napakarami po nating mga kababayan. Ginagawa po yan. Yung mga sa ihi, di po ba? Sa ihi, nagagawa ng paraan, di po ba? Pwedeng maraming iniinom yan. Yung iba nga, umiinom lang ng maraming gatas, di umano. Nababago na yung result. Yung iba, napakarami pong pang-cleansing sa ihi. Di ba? Pag sa ihi, kinuha. Yung iba naman, gumagamit ng ibang ihi. Marami po kasing pwedeng gawin na anomalya dyan. Di po ba? Yung ihi ng driver, pwedeng gawin yan at idalin sa St. Luke's. At sabihin na ihi ito nung kanyang boss. At yung driver ay hindi naman nagda-drugs, pati yung bodyguard. Di po ba? Marami pong pwedeng gawin yan. Pero yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, live, kamukha nung ginawa ni Pulong, naka-live siya, naka-video, yung pagkuhan mismo ng buhok niya, naka-upload, pinag-usapan sa social media, hindi lang pinag-usapan sa mainstream media, mga tambay. Di po ba? Yun ang gustong makita ng mga Pilipino, Uncle Manny. Hindi po maniniwala ang mga Pilipino, katulad ni Kamanong, dito sa iyong katwiran. Hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino yung katwiran mo, Uncle Manny, na pasasabihin mong fake news at hindi totoo ang pinagsasabi ni Maharlika at ni Miss Cathy Binag, ni Cathy Binag, mga katambay. Ikumpara mo rito sa sinasabi ni Uncle Manny, mga katambay. Ito po ang testigo na hindi natatakot sa kanyang buhay. Di po ba? Walang takip ang muka. Ikumpara mo sa mga testigong lumalabas na nanggagaling sa mga hinahangaan mo, magmula sa kamera at dito sa Senado, nakulang na lang, hindi makahinga sa balot ang mga testigo nila. Di ba? Dahil halos wala na ipakita yung mga testigo nila. Pero ito, walang takot, mga katambay. At sinasabi mo, kung talagang kung ito talaga totoo, di po ba? At sinasabi mo pa na fake, hindi natatakot sa buhay niya. Di po ba? Di ibig sabihin pala, parang sinasabi mo, yung pinagtatanggol, puro mamamatay tao pala. Dahil parang nilalagay mo sa panganib dahil sinasabi mo, hindi ba natatakot ang isang Maharlika at ang isang Cathy Binag dito po sa ginawa niyang pag-expose dito po sa pagtitistigo na ang first family kasama ang first lady na nag-aalok pa ng droga dito kay Miss Cathy Binag. Ibig sabihin, hindi natatakot sa buhay niya na ilantad dahil buhay niya magiging kapalit at buhay ng pamilya niya, mga katambay. Mas bibilib pa ako rito kay Miss Cathy Binag at kay Maharlika dahil ito'y isang babae. Hindi pala katulad ni Uncle Manny. Siya pala ay walang yag balls. Kahit totoo na pala yung sasabihin niya, dahil takot siya na sabihin yung totoo, hindi niya pala sasabihin. Dahil takot siyang mamatay sa katotohanan pala. Itong si Uncle Manny. Dahil kahit pala totoo na ang sasabihin niya, isisekreto niya pa. Mga tama, isisekreto ni Uncle Manny dahil takot siyang mamatay. Hindi katulad nito. Kabibiliban mo, dalawang babae, hindi takot mamatay. Mga tambay. Pati ang pamilya niya, sinaalang-alang niya. Sinaalang-alang niya, Uncle Manny, ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Lalo
si Miss Cathy Binag, di po ba makatambay? At si Maharlika. Tapos sasabihin mo na fake news, buhay nila kasalang-alang, samantalang ikaw, ang sasabihin mo lang kay Miss Cathy at kay Miss Maharlika na fake news, ano ang iyong ebidensya? Wala pa nga napapatunayan ng boss mo, ni hindi pa nga nagpapadrug test sa ulo o sa buhok. Di po ba? Hindi katulad dito. Minilabas na video at merong mga pangalan, naglakas loob. May Voltes 5 na sinabi sa buong Pilipinas, sa buong Pilipino nakakapakinig, lalo kung may internet ka, may social media ka. Buong Pilipino, kumakalat na ito sa lakas ng loob na pinakalat nitong dalawang babae. Tapos sasabihin mo, tama at mali itong dalawang babae. Di po ba? Nananahimik ang iyong amo, ang mga kakampi, pati ang simbahan. Tahimik ang simbahan ngayon, na galit sa mga Marcos noong araw. Di po ba? Ang Makabayan Black, tahimik, galit na galit sa pamilya Marcos. Ganon din ang mainstream media, galit na galit sa pamilya Marcos yan noong araw. Di po ba? Si Uncle Manny na lang po ang bulag sa katotohanan. Bulag po. At pinagmamalaki pa po niya. Di ba? Yung ekonomiya, mga investor na dayuhan, nakikinabang na tayo. Nasaan yun? Uncle Manny, nasaan po yung pakinabang na yun? Di ba? Sa laki ng ginagastos ng bagong Pilipinas na pondo, budget na nawawaldas. Di po ba? Tapos sasabihin mo, palibase, sagana ka yata sa pera at hindi ka namumblema sa taas ng bilihin katulad na aming mahihirap ng aming pamilya. Na hirap pagkasya'y nakakarampot na kita. Kakarampot ang kita. Napakamahal ng bilihin, magmula sa kuryente hanggang sa panluto. Uncle Manny, pati panluto, napakataas na ng gasol. Diba? Tapos pagmamalaki nyo lang ng iyong amo, pagmamalaki mo ang bigas, saan mabibili? Sa Kadiwa. Mahigit 100 milyon, iaasa mo sa Kadiwa. Mga katambay. At ipagmamalaki mo rin yata yung sinasabi mong ayuda. Nabigyan ba lahat ang mahigit 100 milyon Pilipino? Unfair nga po yan eh. Unfair ang ginagawa nila. Komento ni Kamano, unfair. Taxpayer, mga taxpayer, katulad natin nagtatax, pero ni isang kusing wala tayong pakinabang sa nakukuha natin tax. Di po ba? Nakakainggit. Nakakainggit. Lalo sa mga nagtatax na malalaki. Di ba? Hindi fair. Hindi fair. Nagwawaldas tayo, kakaayuda, pero tayo ang nagsasakripisyo na nagtatax. Tayo ang buwibili ng ubod ng mahal. Samantalang yung mga walang pambili, kabig lang ng kabig. It's unfair, di ba mga tambay? Ang tamang solusyon dyan, iparehas mo, pati yung nagtatax at yung hindi nakukunan ng tax dahil walang anuman, mahirap, dapat parehas na ikinabang sa tamang pagpapatakbo ng gobyerno. Di po ba? Palibasa, sabi nga ng Mamang Kalbo, hindi kayo nababayaran, mga tambay. Hiyang-hiya naman tayo dito kay Uncle Manny, mga tambay. Ipagtatanggol lang ang administrasyon. Napakababaw na kanyang pinagkukunan, mga tambay. Palakasin mo kasi. Sinasabi nga ni Kamalong, inuulit ni Kamalong, palakasin mo ang loob ng presidente ng Pilipinas. Kumagat na siya sa hamon. Dahil nakakahiya na po ang bansa natin. Sikat na ang bansa natin sa buong mundo na meron tayong presidenteng bangag, di umano. Mga tabay, gumagamit ng droga. Kahit kung sabihin mo matagal na panahon, yung matagal na panahon na yon, ang tanong ng bayan, nilubayan niya ba? Kasi kung nilubayan niya yon at nagbagong buhay sila, ora mismo kinabukasan, ginawa niya na yung ginawa ni Pulong. Di ba ba? Ginawa niya na yung ginawa ni Congressman Pulong. Nag-polycare, drug test na siya. Yung buhok. Walang takot, walang alinlangan. Hindi katulad na paniniwalain tayo ni Uncle Manny.
sa kanyang mga sinabing, sa kanyang mga tinuran? Ganun lang po ba kadali ang issue ng droga? Kung yung mga driver nga, sa panahon natin ngayon, yung mga nag-a-apply ng trabaho, driver nag-a-apply ng trabaho, bago ka matanggap, kailangan malinis ka sa droga. Hindi po ba? Samantalang ito, Pangulo ng Pilipinas, hindi mo mapalinis man lang sa yung boss na pinagtatanggol na linisin ang kanyang pangalan about sa droga. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Laganap na laganap ang droga sa atin ngayon. Krimen. Di po ba? Kasama ng mga terorista. Bumabalik na naman ang mga makaliwang grupo. Proud na proud ka pa. Uncle Manny, sa nangyayari sa atin ngayon, proud na proud ka pa. Unbelievable. Yung mga ganitong klase na vlogger, malayo ang mararating nito, mga tambay. Yung prinsipyo nito ni Uncle Manny, malayo ang mararating ito. Iaangat nito ang ating bansa. Kaya lang, hindi sa pag-unlad, sa kahihiyan, mga tambay. Sa kahihiyan. Nakakahiya po. Dahil meron tayong commander-in-chief na walang yagballs pagdating sa issue ng droga sa kanya, mga katambay. Kayo po, mga katambay, ano po ang masasabi nyo? Nagtatanong si Kamanong, ano po sa tingin nyo dito kay Uncle Manny na tigas at talagang tinutuligsa niya ang pasabog at nilabas na mga ebidensya ni Maharlika at ni Miss Cathy Binag, mga katambay. At siya kasama pa sa mga sinasabi sinungaling si Harry Roque, si dating Secretary Harry Roque, mga katambay. Yan po ang tunay yan po ang dapat niyong tunay na paniniwalaan po ba natin itong klase ng vlogger na ganito. At isama niyo na po sana Mr. Vlogger, Uncle Manny. Nasaan na po yung iba? Sila Jarrett, di umano. At saka yung nasa istasyon, si Abe. Abe po yata. Saka yung Pogi. Yung Pogi po na taga Bicol. Isama nyo na rin po. Magsama-sama na po kayo kung paano nyo po ipagtanggol at palakasin ang yag balls ng Pangulo para magpa-drug test sa buhok. Magsama-sama na po kayo. Di po ba? Tulig sa inyo po. Ang dalawang babae, baka malubog kayo sa kumunoy, sa kahihiyan, pagdating ng tamang panahon. Di po ba, mga tambay? Muli po, si Katambay Manong, nakasaksi po ng ganitong klaseng vlogger na makabayan. Makabayan po yata ito, mga tambay, itong vlogger na to, na dapat, dapat tularan o hindi tularan. Para kay Kamanong, hindi ko hahangaan ang ganitong klaseng vlogger, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po na maraming salamat po. At nakakalungkot po, meron po tayong kapwa natin Pilipino na bulag sa katotohanan at bingi, mga katambay, bingi, pipi, bulag sa katotohanan. Paalam, bye-bye.